watchfulness. Sabi mo sa katabi mo, watchfulness. Amen? So, watchfulness. Praise God. So, watchfulness, ang ibig sabihin nito, ibang mga synonyms nito, sabi dito is attentiveness, carefulness, maging vigilance ka, maging observant ka, alertness, maging alert ka pa sa mga bagay-bagay. So, yun ang ibig sabihin ng watchfulness. Okay? Next. Okay? They say maging observant, maging alerto kapag ikaw ay bantay. Mas mahirap na yung pasyente pa nagbabantay sa iyo pag nagpasyente sa ospital. Meron ba din yung bisita? Meron ba din nagbantay sa ospital yung siya may binabantayan ng pasyente? Mas concerned pa yung pasyente doon sa bantay. Kumain ka dyan na. Tapos mukha pa ang pasyente yung bantay. Naranasan nyo na yun? Kasi ang laki ng eye bags, mukhang haggard, pagod na pagod. Mukhang pasyente pa yung bantay. So, sa mga sabi mga kapatid, napakalaga yung lagi tayong alerto, lagi tayong ising, lagi tayong sensitive sa mga opportunities na nangyayari sa paligid, activities, at higit sa lahat, sa mga kapahamakan na nangyayari sa buhay natin ay mahalaga sa buhay natin. Okay? Kaya tatalakay natin ngayong umaga is a watchful heart. Praise God. To close from it. So, kung meron ka daw babantayan bilang isang tao, walang iba to kundi ang iyong puso. Maraming pag-aaral, maraming timbangan ang ginamit upang mainakhala itong talatang ito na mahalaga ang pagbabantay ng ating puso. So, bakit natin kinakailangan bantayan ang ating puso? Bakit na po ba natin kailangan bantayan ang ating puso? Number one, dahil dito nakikipag-usap ang Diyos. Sa puso nakikipag-usap ang Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa puso ng tao? Kaya kapag ang ating emotion, ano man yung hype natin, is affected dito yung puso. Kapag kayo natatakot, affected dito yung puso. Kasi ang ating puso, ang luklukan ng ating emotion. So that's why, pinakailangan po natin bantayan yung ating puso. Amen po ba? Maging alerto pa kung ano na ang nangyayari sa iyong puso. And number one, pag-aaralan natin is recognize the treasure. Para mas hindi natin mabantayan ang ating puso, kinakailangan i-recognize natin yung mga treasure sa buhay natin. Okay? So, anong kinalaman ng treasure? Anong kinalaman ng kayamanan sa ating puso? In the book of Luke, chapter 12, verse 34, naroon ang iyong puso. Siguro, nung binasa ko yung treasure, ang unang inisip ninyo ay pera. Tama po ba? Money. At doon lang umiikot ng ating kaisipan when we say treasure. Pero gusto natin mas galimong pa yung ating understanding about treasure. Kasi kapag pera lang natin pinag-usapan, napakababaw ng kahulugan treasure. Treasure. Number one. Ang ating treasure ay money or possession. Yung unang naisip ninyo, yung binasa ninyo yung salitang treasure. Andiyan po ba tayo mga kapatid? Okay? Pangalawang treasure natin ay yung tinatawag natin time, oras. Aanhin mo ang maraming kayamanan kung mamamatay ka na bukas. Parang ganito lang yan. Papipiliin ka. 1 bilyong peso o piso, pero mamamatay ka na bukas. O sapat lang na yaman, pero mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Mamatay ng masaya o mabuhay ng mahirap. Hindi, di ba? So, yun. Pero, napakahalaga ng oras sa atin. Naalin mo nga naman ng pera kung mamamatay ka ng bukas. Kung meron ka naman 24 hours. Okay? Ibig sabihin na ito, hindi ko lang yan. Bakit, pastor? Hindi ba ako pagpalain? Hindi ba ako kaya pagpalain ng Diyos? Next week, yung ino-offer mo sa akin 1 billion na yun ay higit pa dyan na ibigay sa akin ni Lord. At least, mahabang panahon ko na enjoy ang biyaya ng Diyos. Amen? Di ba? Hindi kasi sa lahat ng panahon nasa ilalim ka. Hindi sa lahat ng panahon inaapi ka. Hindi sa lahat ng panahon mamaliitin ka ng mga kamag-anak. Hindi sa lahat ng panahon mamaliitin ka lahat ng taong nakakakita sa iyo dahil mahirap ka, dahil wala kang pabili ng ganito, dahil wala kang paggawa ng bahay. Hindi sa lahat ng panahon. Kasi bakit? Once
na dumating ang takdang oras sa buhay mo, ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo. At take note, ang pag-angat sa iyo ni Lord ay sapat na sa mga tao ng api sa iyo. Yung mga nagdadali. Amen? Lintik lang walang ganti. Hindi ganun ang attitude dapat. The moment na inangat na ni Lord ang buhay mo, status ng buhay mo, ay sapat na sampal na sa mga tao ng hamak sa iyo. Amen! Praise God! Diba? Alerto kayo dapat. Oras. Number 3, strength. Yung ating lakas. May pera ka na, may oras ka naman, pero nakaratay ka naman sa banig ng karamdaman, mahirap na rin. Hindi mo ma-enjoy. Diba? Mamaya, isa-isayin natin yan. Number 4, relationship. Loner ka naman, mahirap ka naman. Diba? Mahirap, mayaman ka sa pera, mayaman ka sa oras, mayaman ka sa lakas, pero mahirap ka naman pagdating sa relationship. Hindi lang ito ng jowa o ng iyong partner in life, kundi ito yung relationship sa kapwa, yung mga taong nagmamahal sa iyo. Yung mga taong handang ipaglaban ang pagmamahal nyo. Hindi. Ang taong handang ipaglaban dahil kaibigan ka, dahil pamilya ka, dahil mahal ka nila. Mas tama ang Book of Wisdom. Naisulat yan para tayo ay guide at hindi maging, excuse my word, maging magmahal sa mga bagay-bagay. Recognize your treasure. Next. Maging magmasid sa mga treasure natin sa buhay. Maging magmasid. Magmasdan nyo, magkaroon kayo ng refleksyon sa apat na bagay na yan. Okay? Tingnan natin next slide. Pag-usapan natin ang mga ito. Excited ako muna sa 4 points natin. So maraming nasira sa pera. Pinasok ng diablo ang utak at ang isip dahil sa pera. Pag-usapang pera, actually ang pera, listen to this, mabuti ang pera kasi ang pera ang tools natin para mabuhay sa mundo. Komportable. Pero ang pera, hindi siya ang nag-define kung sino ka. Listen, hindi na dapat i-define ng pera. Dapat ikaw ang mag-define sa pera, hindi ang pera ang mag-define kung sino ka. Di ba sabi nila, makikilala mo sa tao pagdating sa pera, meron siyang porsyentong tama. Kasi ang pera ang mag-magnify, praise God, mag-magnify sa tunay na pagkatao ng isang tao, kung marami siyang pera. I-magnify ng pera ang maliit na bagay na hindi nakikita nung panahon wala pa siyang pera. Siguro, i-elaborate pa na kung ano yung ibig ko sabihin. Ang pera is magnifying glass. Nakita niyo yung magnifying glass? Yung malaki, yung malaki mo, di ba? Mas namamagnify, mas lumalaki ang isang maliit na object. Magnifying glass ang tawag doon. Okay? Para microscope, yan, yung napapagkita yung mga bacteria, nakikita niya. Ganun ang pera daw. Okay? So, actually, iyon na ang tao. Ang tao ay na-define na siya kung sino siya kasi identity niya yun. Pero pag nagkaroon siya ng maraming pera, it will magnify kung ano man yung maliit na bagay o ugali o attitude ng isang tao kasi marami siyang pera. Money can magnify yung maliit na detalye ng isang tao. Dumating ang oras, nagkatrabaho, binigay ni Lord lahat ng gusto kasi makulit. Medyo si Lord mabait, di ba? Unang linggo, nag-testimony, nag-testify, mabuti po si Lord kasi nag-interview ko po, naipasa, hindi ko po alam kung saan po ako makukuha ng wisdom, kung paano po nasagot ng aking interview, nag-exam po ako, pumasa po ako, salamat kay Lord, mabiyag na si Lord, di ba? Mabuti si Lord. Then after 1 month, 2 months, 3 months, nasaan ka na? Di na kita makita. Lord, patamain mo ako sa loto. Pag ako'y tumama sa loto, hindi lang 10% ang ibibigay ko sa church, hindi lang po 10% ang itutulong ko sa aking kapwa. Di ba? Alam ni Lord, kamali.
Alam ko ang sinasabi mo, anak. Pag tumama ka sa loto, hindi ka na namin makikita. Bibili ka namin sa yung mansyon. Diba? Ang nakakalungkot, maraming mga nagsimula. Ito hindi lang, saan nagdalhin ninyo, saan mo kayo maroon, saan mo kayo punta. Kapag ako saan ka nagsimula, di ba? Nagsimula ka dito. Di ba? Nagsimula ka dito. Rough pa yan. Isang alin ka lang hindi pumipirma. Di ba? Pag ikay nagsimula ng negosyo, may ganyan ako. May ganyan ha. Pag ikay nagsimula ng negosyo at medyo nakataw ng konti ang iyong negosyo, medyo tumataas ng konti ang iyong negosyo. Di ba? Huwag basta-basta magbabago ang way of living. At kahit ilang sa ating lahi, ilang henerasyon, ilang libong taon, mananatiling walang value. Kasi hindi real. Pero kapag nakasama mo ng mga tao, kasama mo sa hirap at ginhawa, hindi ka iniwan, binigyan ka ng oras, binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng possession, binibigyan ka ng ulam. Yung money, nandiyan yan. Binibigyan ka ng ulam, binibigyan ka ng something. Nararadalo ka, birthday mo, wala na siyang pagregalo, pero pumupunta, may dala kang Tupperware, o diba? Para Sharon lang ang bed, diba? Pagkalina siya. Instead na maging mabait siya, pigil na pigil sa sarili, kasi sa mga tao, mapanghusga. Yung mga mababait, nangangaunti. Kasi sila dapat mabait na sila, ngayon, hindi na nagiging mabait, kasi nadadala. Sabi mo sa akin, hindi mo madala sa akin, ha? Hindi ka tayo i-issue. Mga tayo, hindi ka tayo i-issue. Maging mabait ka sa akin, hindi ka tayo i-issue. Di ba? Kaya mga kasyado, bawas-bawas ang issue. Ang sarap-sarap mabuhay. Tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, harap likod, ang daming magagandang puntahan, ang daming magagandang kulay, ang daming pwedeng dahilan para tayo ay maging masaya. Diba? Ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig ng mga sa Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo ay selfish pa. Nung tayo ay matigas pa yung ulo natin, pinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatay ng Kristo Jesus. But yung pag-ibig natin sa Panginoon, it is sometimes nanlalamig. It is sometimes, and ito na lang mga tao. Kaya huwag ka kalimutan mag-enjoy. Huwag ka kalimutan maging masaya doon sa mga bagay na pinagtatrabahuhan natin. Ano ba yun?